Yung freelancers, mag-share po ako ng guide para po sa ating first quarter ITR year 2026. Ang start po ng filing, April 1, 2026 at ang deadline is on May 15, 2026. My name is George. I'm a freelancers tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. Dalawang scenario po yung isi-share ko. First is for freelancer professional with less than 250K ang income or yung wala pong tax due. So pwede mo po itong gamitin kahit kaka-register mo pa lang or kahit previous years ka pa nakapag-register sa BIR. Start na po tayo sa number 1. So ang una po ay ang aking income summary. Ang first quarter income ko ay 60,000. Ito po yung ipa-file ko sa eBIR software. Madadownload po ito sa BIR website. Ito na po si eBIR. Pag first time mo palang mag-file, lahat po ng ilalagay sa profile ay dapat nakabase sa BIR Certificate of Registration mo. Ito po guys, ita-transfer lang po natin lahat ng information sa ating BIR Certificate of Registration. All information po ay importante. Dapat tama po. Ang wala lang po dyan ay yung telephone number. Pwede po yung mobile number saka yung email address. Ilagay po natin yung TIN. I-click lang natin yung tab pag dati na po tayong nag-file since nakasave na po yung profile sa ating eBIR software. So dito na po tayo sa list of BIR forms. Hanapin po natin yung 1701Q version 2018. So very important po, version 2018. Yan po yung pinaka-up-to-date na quarterly income tax return this first quarter year 2026. Version 2018 pa rin po. Tick natin yan and click fill up. Click OK. Start na po tayo guys. Number 1, automatic. Naka-year 2026 na siya. Number 2, first quarter ang fina-file natin ngayon. Number 3, no. Number 4, 0. 5, automatic. 6, automatic. 7, taxpayer type is professional. Number 8 is 8% income tax rate. 017. Number 9, automatic yung name. Number 10, complete address. Automatic po. 10A zip code automatic. 11, date of birth. Manual po siya nilalagay. Number 12, email address automatic. Number 13, citizenship. Manual po nilalagay. Number 14, leave as blank. Number 15, tick no. Number 16, automatic po 8% kung anong pinili natin sa number 8. Part 2, background information on spouse. Leave as blank na lang po natin whether married po tayo. And then, click natin si validate. Validation successful, ibig sabihin na fill out ko na po lahat ng required information sa page 1. Click OK. Click po natin si edit dahil meron pa po tayong i-fill out sa page 2. Click natin si next. Dito po tayo sa Schedule 2 for 8% income tax rate. Proceed na po tayo, 47A. Dito po yung income ko for the first quarter. Ano ba yung first quarter? From January 1 to March 31. So balik po tayo sa income summary ko. So ito guys, maganda may income summary tayo para transfer na lang po tayo ng data. Saka para alam din po natin yung sa invoice niya. Meron tayong summary. Total is 60,000. Yan po yung ilalagay ko dito sa 47A, 60,000. 48A, 0, 49A, automatic. 50A, total income previous quarter is 0 dahil first quarter po yung fina-file natin. Wala po tayong previous quarter. 51A, automatic. 52A, very important. Dito po nilalagay yung non-taxable income na 250,000. Manual po siya nilalagay. 250,000. 53A, taxable income is negative 190,000. Dahil hindi pa po lumagpas ng 250,000 ang income ko, wala po akong tax na babayaran. Naka-negative pa po yung taxable income. Kaya 54, tax due is 0. So tapos na po guys. Click validate. Click OK. Balik tayo sa page 1. Click previous. So ayan po guys. Wala pong tax, 0. Dahil less than 250K ang income ko for the first quarter. Click natin submit final copy.
I-file na po natin online. Click OK. And then ito na po yung last part guys, mag-OK tayo sa Terms of Service Agreement. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example, purposes lang po ito. Pero ito po guys, meron pong instances na nag-failed siya. Your tax return was not submitted. Kaya tignan din po natin. So i-resend lang po natin. Dapat mabasa natin yung, ayan, resending your tax return. Dapat makita po natin yung submit successful. Tapos maghihintay na lang po tayo sa email address na ginamit natin ng BIR email confirmation. So ito po yung final output. I-print out po natin ng PDF. Tapos i-save po natin sa Dropbox or Google Drive para naka-backup po ang ating BIR tax returns. At kahit masira po yung computer natin, safe po ang BIR records natin. Page 1, print out ko siya ng PDF. Lagyan din po natin ng pangalan para kompleto. Page 2. And then yung page 3, ayan po, maganda naka-merge yung PDF natin para isang file lang. Yung proof na nakapag-file po ako, tax return receipt confirmation. So yan na po ang complete filing ko ng first quarter income tax return. Para po sa mga questions po natin, dito na lang po sa ating community, which I'm inviting you to join, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group. More power sa freelancing business mo, more clients to come. Stay safe.